Nicole Hiala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Nababisit na ako sa headset na to! Hindi siya gumagana araw-araw! Ubus na po ang pasensya ni Nicole Hiala. Araw-araw ko na lang siyang tinitiis. Yung sinasapok niya na po yung sarili niyang ulo. Kasi inis na siya sa headset niya. Kasi everyday na lang, alam mo yun, nagdadasal ako, Lord, sana naman po gumana po siya. Yung hindi po ako mahihirapan, hindi po ako sumisigaw. Magpabili tayo ng bagong headset ngayon. Bagong headset, Mayaman ang Lab Radio. Bili ng bagong headset. Ayan, gumana. Sabi ko sa iyo as a Filipino, naniniwala at nananalig talaga ako na lahat ng bagay para gumana, inuumpog, sinasapak. Di ba? Tingnan mo yung remote. Oh, pinapalo. Pinapalo pag yan, 'di ba? Yung CD player dati nung araw, 'di ba? Para hindi tumalon yung mga CD, meron yung mga pagpalo Meron niya. Hinahampas yung radyo para tumunog Diba bumalik sa ayos. Correct. Tingnan mo kanina, wala akong naririnig sa headset ko anong ginawa ko, 'di ba? Pinaghahampas ko talaga. It works. Alam mo, feeling ko hindi sa headset 'yon. Ano? Sa tenga may maluwag ng konti diyan Ay, hindi, feeling ko hindi rin sa tenga ang maluwag, partner. Saan? Tornilyo ng head. Minsan isinisisi lang natin sa sa mga bagay sa mga bagay sa paligid. Parang yung ikaw, 'di ba? Kanina nung nagpe-prepare ka para sa opisina, 'di ba? Galit na galit ka dun sa pantalon mo. Paano ayaw magsara? Dun ka sa pantalon na gagalit. Yung pantalon ng may kasalanan. Ang hindi mo alam, naguhumiyaw na rin yung pantalon mo. Correct. Sabi niya, parang awa mo na, master. Pagod na ako. Wag mo nang ipilit. Yung mga butones at zipper, pagod na kaming kumapit sa isa't isa. Sa true lalo. Hayaan mo na kaming mabuhay ng malaya. Correct. Palayain mo na kami. I-replay natin yun yung moment na hinampas ni Nicole Hiala yung ulo niya kasi naiinis na siya sa headset niya. Alam mo yung paano mo ulit ginawa yun? Hindi ko rin alam. Replay please. Nagulat din ako kasi nakaka-frustrate kasi kung parang hindi mo ano pa pong connector ang gagamitin para gumana. Alam mo yun? Saan pa po ba dapat isaksak? Diba? Either mahina o hindi gumagana. Ayan. Lab Radio, mayaman tayo. Bili tayo ng bagong headset. 10 agad. Oo nga, yung pinakamahal na headset. Okay na. Dumating yung engineer namin. Okay na po ba? Okay na. Pwede nang pagtyagaan. Matitiis na to basta may naririnig. Nakakaloka. So okay na. Malinaw na. Nice na. Pero lang pala sa hampas meron ako dito. That's the Filipino, that's the Filipino way. Yan. For things to work, yung mga hindi gumagana, you have to make hampas to the floor, to the pader. Make bato-bato to the ulo. Correct, 'di ba? Ganon. You make galit-galit, then hampas-hampas, then it will work. Pero meron ding scientific explanation. Aba, may ganon, may lalim ito. Meron itong malalim pag makukumpunin mo ang isang bagay, kailangan hampas-hampasin mo. Ano ang science sa likod niyan? Hindi naman ang science kung bakit ganito kainit ang ulo ko. Doon tayo. Wag na nating idama yung headset. Wag na yung headset kasi tsaka yun yung Filipino way. So it now works, 'di ba? Sino pong hindi naniniwala diyan? Wala pa siguro kayong nahampas na cellphone, nahampas na remote. Yung remote talaga always classic 'yan. Kapag hindi yan gumagana, hampas-hampas lang, 'di ba? Yung ganun. Lahat tayo nakarelate diyan. Lahat tayo nakarelate. Kung sino hindi nakarelate, di kayo na ang laging maayos yung mga gamit. Kayo nang yayamanin. Matitibay yung mga gamit sa bahay. Di kayo na nakaluluwag-luwag. Di kayo na. Kayo na talaga. Diba? Yung scientific explanation. Kung bakit ang mga nanay daw parang laging pagod at laging masungit.
Kasi why are moms always mad? Always cranky, ganyan. Cranky. Ayaw mo nang mad. Gusto mo yung mahirap spellingin. Gusto ko yung mga parang nakakatalino. Ilang age ba yung cranky? Ha? Ilang age meron sa cranky? 62. Oo. Ang haba, try no? mo. Cranky. Hindi, bakit daw meron daw scientific explanation for mga behavior. Kaya pasensya na po kayo kung issue sa amin yung headset. Oo, correct. Pasensya na po kayo. At sabi niya, hindi niyo po naririnig pero naririnig po namin. Pag DJ ka kasi parang katulad na pag ikaw ay call center agent, let's say. Dapat nag-work properly yung earpiece mo, yung mouthpiece mo, keyboards and all para mapag-function ka ng tama, 'di ba? So pag accountant, dapat nag-work sa iyo, mga columnar notebooks. Hindi ko sure. Malay mo may columnar ba ngayon, 'di ba? Oo, meron. Wala na ba? Yung maroon yung cover. Oo, yung maroon, 'di ba? May gumagamit pa sa amin noon diba? Ang luma ng columnar note. Sa mundo ng AI. Ang example ko para sa mga accountant, columnar notebook. Sorry na, lumang tao. Pasensya na po kayo. Wag na kayong wag kayo masyado sa mga tito-tita nyo. Tandaan, kaming mga kwarentahin, kami ang nakarinig ng unang pag nagko-connect ang internet. So wag kami, ha? Akala ko tunog ng printer yun. Iba pa yun. Paano yung printer? Paano yung printer? Dot matrix kasi, di ba? Kaya wag yung kaming parang pinagtatawanan nyo kami, ganyan kasi porke may edad kami. Excuse me, kami ang nakakita ng lahat. Kami yung nag-transition. Dapat na kami, isipin mo, isang araw wala kaming internet. Ganun yung buhay namin. Tapos biglang pagising namin, may internet na. Isipin mo yung adjustment na yan. So igalang nyo po yung mga matatanda sa inyo. Yan, yung mga matatandang may iksi ng pasensya. Sa true! Yung mga ganitong mainit na yung ulo, igalang ninyo. Hindi, pero totoo ha. Minsan kasi may mga bata na pinagtatawanan nila yung mga matatanda. Ano talaga yung topic natin? Makukunik ko yan, di ba? So may mga bata na parang naiinis sa mga matatanda na parang ang hirap naman turuan. Nakakainis, sinabi ko na hindi pa na-gets, 'di ba? Dapat you have to give yung mga older people una much understanding. Pangalawa, dapat nga igalang at itirespeto at palakpakan niyo po sila. Bakit? Kasi totoo ha, yung mga older than you, yung mga nasa 40s pataas, kami po talaga yung nakakita ng transition. So, kayo kasi mas bata, nabuhay na kayo, may internet na. Ang issue nyo na lang kung mabilis, mabagal, kung may nagbayad ba o hindi, di ba? Nabuhay na kayo ng ganun. Kami, alam nyo po ba na ang lesson namin sa computer, how to make an email and parts of the computer, parts of how the to use the CPU, keyboard. correct, paano ipasok ang disket, di ba? Ang 3.5 floppy disk. So you have to yung minsan inisip mo, tanda, ganun. Pero sa totoo lang, alam mo, ang galing nga ng mga mas may matatanda sa inyo Kasi nabuhay sila, na-transition nila yung mga sarili nila kahit papaano. Kumbaga kasi matanda, di ba? Kumbaga sa lessons in life, marami ng wisdom na nakuha. Yan. At yung wisdom na yun, bago nila nakuha, pinagdaanan nila ng husto yun. Correct. So kayo kumbaga, parang nakuha nyo na yung buong wisdom. Quotation na agad yung nakuha nyo. Hindi yung buong experience. Hindi nyo po na-experience na ano yung Dewey Decimal System ba yun? Yung basta sa library card, parts of the... Alam nyo po ba na merong parts of the library card? Ano yun? Dewey Decimal Avenue. Yung pala, sorry. Diba? Yung kapatid yan ni William Howard Taft. Yes, na naging Taft Avenue at ngayon. At pinsan ni Henry Ford. At malayong kamag-anak ni Warren Buffett. Kaya ayaw namin naniniwala sa inyo Ay, pero, matatalino lang po ang may kakilala kay Warren Buffett. Kung hindi kayo natawa, alam na. Charot, di ba? Hindi pala matatalino, matatanda lang pala.
Mga matatanda pala, di Pero ba? agree ako sa sinabi mo kasi kumbaga, yung mga tito and tita nyo po, sila na, totoo yun eh. Na-witness sila yung transition. Totoo, tayo yun. Kami po yun. So sa inyo, kumbaga, nakuha na yung yung daan. Binungkal ng mga tito at tito nyo yung daan. Dinaanan nyo na lang na mas madali. Dumadaan na lang kayo. Kasi sa mga tito at tita, pinagdaanan nila yon manually. Yes. Ngayon nakuha na lang ng instant. Matik na yung sa inyo eh, di ba? Dati wala pang kalye. Wala, as in literal walang kalye. Binungkal ng mga tito at tito nyo yan. Di ba? Nagputik-putik. So, tumawag ng constructor. Correct, di ba? Ginawa ng kalye. Dinaanan nyo na lang. At hindi lang yun, partner. Lahat ng mga iba't ibang klase ng problema, konektado dun sa paggawa ng daan, dinaanan namin yun. Di ba? So, ang hashtag for today, may hashtag na. Bigla may hashtag. Hashtag respect. Hindi totoo. Minsan kasi may ganyan tayo sa mga matatanda sa atin. Ang hindi natin alam, they really paved the way. Yes. Alam niyo po, menudo na po kayo, kami patatas pa lang, di ba? Kayo kakainin na kayo eh. Kasi ano na kayo, parang ulam na kayo agad. Nakahain na lang. Pero yung proseso ng pinagdaanan ng menudo. Yes, bago siya naging masarap, at bago siya naging madali, at bago siya ihain ng maganda, di ba? Yun yung dinaanan ng mga tito-tita. Kaya hashtag respect. Isipin mo dati nung panahon, yung di ba may typing class? Meron typing class, totoo. Isipin nyo yun ngayon, hindi wala nang ganun eh. Diba kasi nakuha na ng, naipamana na ng maayos. Yes. Gagawin na lang. Correct. Unlike dati, paano ba mag-type nito? Ano ba yung tamang posisyon ng mga daliri? Paano ba mapapabilis yung pagta-type ko? Totoo. Inaral pa yun ng maraming henerasyon. Oo, meron pang ano yan, the quick brown fox jumped over the lazy fence. Oo, tsaka Peter Piper, meron din yung ganon. Isipin mo may lazy fence? Nakakaloka, di ba? Sabi nila, mga sinasabi nitong mga tito na tita na to. Hindi nga kasi kayo makaka-relate kasi nga, menudo na po kayo. Di ba? Daan na po kayo. Kami po yung graba. So tama yung hashtag respect. Pag nakita nyo po na mainit ang ulo at tita nyo. Correct, di ba? Tandaan mo na siya yung dinaanan niya yung transition. Yan. Mula CD to MP3 to ano na bang form ngayon? To Spotify, di ba ganon? Ganyan. Totoo. Di ba? So kung mainit ang ulo niya, dahil sa pinagdaanan niya. Correct. Intindihin mo na lang ang dami niyang dinaanan. Totoo. Di ba? Bago niya marating ang narating niya today. Kaya ako para sa akin I think that would be also a scientific explanation, no? Di ba? Bakit kaya medyo pag matanda na parang ang sungit? Maiksi na yung pasensya nila. Lagi magagalitin. Lagi sa lubong ang kilay. Ayan, galitan naman si tita. Totoo, di ba? Ikaw ba naman? Sino ba namang hindi tita? Sino ba namang ante hindi magagalit? Yung anak niya, saglit lang nawala ng internet, akala mo ikamamatay na. Samantalang yung nanay, yung ante, yung tita, di ba? Nadaanan niya nga nung walang internet, tapos isang araw biglang kailangan ng internet. Di ba? Kung paano niya pinag-aralan yung transition na yun, hashtag respect! Nakakaloka! Di kung pasensya lang din ang pag-uusapan doon, mas maiksi talaga yung pasensya ng generation ngayon. Totoo yun ha. Kasi noon isipin nyo, bago makarating ang mensahe namin sa isa't isa, maghihintay ka ng isang linggo. We're talking about snail mail. Yes. Diba? Kung gusto mong kumustahin yung tao sa kabilang baryo, kabilang bayan o kabilang city, magpapadala ka ng sulat and you have to wait 5 days. Totoo. Kapag special, 3 days. Yan. Special mail. Priority mail ang tawag. Ngayon, di ba, madelay lang ng konti yung mensahe mo, galit na galit ka na. Minuto pa lang yung pinag-uusapan natin. Ano yan? Delay na yung dating ng message natin. Ganun. Kaya siguro umiinit ang ulo ng mga ante kapag ganyan kayo mag-react. Kasi ayaw na lang namin sabihin nung araw kasi nahahalata eh. Pero sa totoo lang nung araw, di ba? 3 to 5 to 7 days. Depende sa budget, di ba? Ang dating ng mensahe. Nung araw, ang Telegram, literal nakasulat. Ngayon, ang Telegram app, di ba? Nakakalurk eh. Naalala ko dati pag may package galing sa sa ibang bansa. Hindi kunyari, meron. Dadating yun buwan eh. Tatlong buwan. Correct. Minsan umaabot pa ng 4 na buwan. Yes. Yung tsokolating pinadala sa amin, panis na. Ay, ano ba naman yun? Nung binili niya ba, expired? Malapit na kasi mura. Alam mo nung Pinoy, gusto yung lagi nagtitipid. True. So medyo papunta
ito Nung binili niya, hindi pa naman expired yun eh. Kaya lang 3 months ang dating. Diba? So pagdating dito, inaamag na yung tsokolate mo. Totoo. Ganun. Diba? Yung mga pasensya pinagdaanan ng mga tito at tita. Pero hindi nagalit. Hindi nagalit. Parang tinanggap ang katotohanan. Correct. Kinain yung panis, di ba? Tinira yung may amag, di ba? Nagalit ba kami? Hindi. Nagpasalamat pa kami. Sabi namin, amoy Amerika. Di ba? Totoo. Iba yung amoy ng balikbayan box Iba naman talaga. Amoy Amerika. Tapos ikaw, reklamo ka, saglit lang nawala ng internet. Sino hindi uminit ang ulo? Sino hindi hampas yung headset? Sabi ng mga bata, ayun talaga, nagagalit na ng mga tito at tita diba? Na hayaan na natin, they are aging. Correct, hayaan na natin. #respect. Diba? Pero if we will try to understand people even more. Diba, partner? Feeling ko, mas maganda itong world that we live in eh. Mas less ang hate. Mas more on love. Kasi intindihin mo, kaya pala siya masungit. Kasi may pinanggagalingan naman talaga lahat eh. May rason kung bakit siya ganun umasta. Sa true, 'di ba? Di sabi ko nga sa iyo, 'di ba, partner? Bakit mainit ang ulo? Normally naman parang natitiis ko tong problema ng headset eh. Alam mo yung parang hindi na lang ako mag-headset. Diba? Minsan ganun ako, partner. No. Okay, wala akong naririnig so hindi na lang ako mag-headset. Diba? So, yun na yung parang doon na po nag-trigger lahat. Usually kasi ganun. Okay, kaya ko naman magsalita, magtambala ng walang headset. Hindi ito parang hindi ako mag-function. So, usually kapag ako hindi nagpa-function yung headset, lagay ko na lang siya. Pero kanina, may paghampas talaga. I-replay nga natin. Hinahampas niya po yung mukha niya, yung ulo niya kasi walang gumaganang headset. Kasi nga may scientific explanation. Yun naman pala. Meron, 'di ba? Scientific explanation, kahapon walang pasok, 'di ba? So buong araw nasa bahay ang mga bata. Alam mo ba na mas masungit yung mga nanay na nasa bahay kaysa sa mga nagtatrabaho dahil may scientific explanation na i-explain ko sa Facebook Live. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by ACS. Pero agree ako doon, lahat may pinanggagaling. Tama. Itawid ko na to, partner, para hindi na matapos na tong scientific explanation. So yung mga nanay na nasa loob ng bahay, bakit mas talakera sila versus, although hindi naman siguro lahat, no, versus yung mga nanay na nagtatrabaho. Pwedeng ako I would say na mas maraming tumatalak. Ayoko, baka based on experience and all. Kasi nga, ayon sa scientific explanation, ang isang nanay na nasa loob ng household, nakasama yung mga bata, halos buong araw, nasi-stress yan. So, mas marami siyang stress hormones na nire-release versus yung mga nasa office. Hindi natin sinasabi, kasi nag-office ako eh. All my life, naniniwala ako na parang all my life, I will be a career woman. Working mom, lagi akong ganun. And kung stress rin lang po, meron din akong fair share niyan. Kaya lang feeling ko talaga, especially nung nakaraang pandemic, no, na-experience ko to stay at home. Kaya sabi ko, lagi ito sinasabi na tumataas ng milya-milya, kilometro, grabe, to the highest level, yung respeto ko sa mga stay-at-home moms kasi hindi talaga sila madali. Mas nakaka-stress kaya sa loob ng bahay. Kaya wag na wag, mister, na sasabihin mo sa misis mo na, wala ka naman ginagawa dito Bakit hindi nasa bahay ka lang naman Ba't ito lang yung naluto mo? Wag na wag mong sasabihin yan kasi hindi mo alam yung mga nirelease niyang stress hormones kaalaga sa mga junakis mo. Totoo. 'Di ba? Kasi pag ewan ko, yung mga kiddos, lalo na yung mga toddlers, yung mga mas bata pa talaga, mga below 13. Meron silang ekstrang arte pag nandiyan yung mga magulang nila eh. Ewan ko kung napapansin mo to Lagi itong sasabihin ng mga nag-iinarte sila. So dahil nag-iinarte sila, nasistress ka sa kanila kasi may pag-iinarte sila. Pero kapag wala ka, sasabihin ng mga kasama mo sa bahay, ang bait-bait niyan pag wala ka. O kaya sasabihin niyan, alam mo ba hindi yan umiiyak kapag wala ka? Pero kapag ka nandiyan ka, ganyan yung anak ko eh. Kasi akala mo wala namang biglang umiyak kasi alam niya nandiyan yung nanay niya. Alam niya nandiyan yung tatay niyang kakampi. Parang ganun. So kung 24/7 kasama mo yan sila. So mas
Tapos ganun lagi yung pag-iinarte nila everyday. Kasi nga, may ganun sila eh. 'Di ba? Mas nagre-release daw ng mas maraming stress hormone. So, kaya ako na ipagtagpi-tagpi, mas maraming oras ako na-spend kahapon kasama sila dahil walang pasok. So, mas maraming diba? stress na experience mo kahapon. Hence, hindi ko, at yun, na-carry over siya sa headset ko today. So, pasensya ka na headset. Sabi niya, nananahimik lang naman ako, bigla mo akong pinalo. Correct. Lagi naman kitang iniintindi kahit ilang beses ka nang nakatape, di ba? Pero, ganun. Ibig sabihin, bottom line is, whatever it is, whether it's true or not, whether you believe it or not, or whether talagang truly na may scientific explanation to it, lahat ng tao may pinaggagalingan, pinagdadaanan. Kaya ganun sila umacting. Or that's why they're extra masungit today or they're extra mabait. 'Di ba? Bakit ganun parang extra masaya ka today? Oy, nakatanggap ng cheque. Oy, finally nabayaran ng may utang. So extra happy. May rason. May pinanggagalingan ng lahat. Sa true love siya. Bakit malungkot ang isang tao? 'Di ba? Huwag mong huhusgahan. Bakit masaya siya? Bakit galit siya? Kasi lahat 'yan may pinanggagalingan. Correct. Yun yung story na hindi natin alam. Yes. So let's not be quick to judge. #respect, #understand. Oo, 'di ba? Para lamang sa #respect at #understanding, umabot pa tayo sa panahon na grabe, no? Paliwanag ng maayos. Oo. Pero grabe, no, partner? Sa totoo lang, isang araw po, gumising na lang po kami. Kaming mga, itong edara namin, nung when we were in our early 20s. Tama ba, partner? Early 20s na yun eh, no? May pakonti-konti na. Ay, paunti-unti. Oo, kasi natandaan ko parang natakot tayo sa pagpasok ng year 2000 kasi ang sabi nila magkakaroon ng Y2K bug or yung millennium bug. Oo, parang ganon. Kasi nga nag-uumpisa na yung parang ganito. So, internet. Pero sa totoo, isipin mo yun nabuhay kami sa mundo na walang internet. In fact, nung nagtatrabaho kami on our first few years here on Love Radio, in order for you to get in touch with us, kailangan yung bumisita. 'Di ba? Hindi nyo pa naman kami nakikita eh. Or in-announce namin sa radio na pupunta kami sa ganitong mall, mag-host kami ng ganitong mall show, saan kayo pupunta? Tapos makikita nyo kami. So, inabot namin yung ganon. Diba? So, at isipin nyo yung pasensya. Oo. Na pinuhunan ng isang tao na nabuhay noong late 90s, dekada 80, dekada 90. Oo. Diba na parang hindi naman nagalit. Tinanggap na ang katotohanan ay ganon. Diba? Hindi lahat instant. You have to do things manually. Diba? Na parang, isipin mo pag mano-mano lahat, susulat mo. Yes. Diba? Isisilid mo sa sobre, 'di ba? Pupunta ka sa post office. Magbabayad ka doon para maipadala yung sulat mo. Yes. And you have to wait for 5 days. You have to wait 2 weeks, depende sa layo din ng lugar yan. Ay, totoo yan. Kung halimbawa Manila ka, tas Davao yan. O kaya Bukidnon. Oo, so isipin mo, ilibing na yung balita. Correct. Nasa ospital, natanggap mo yung sulat na ilibing na yung tao. Totoo. Or di naman kaya, 'di ba, parang nanliligaw ka, nawala na yun, na fall out of love na siya, hindi pa nakarating yung sulat. Oo, ganun. Ganun. Katagal. Oo. Diba? Isipin niyo yung puhunan ng pasensya ng mga tao. So, dapat ngayon, 'di ba, wag tayong puhunanin natin, totoo yun eh. Napakagandang napakagandang value nung pasensya. Pag ganun, hindi natin inaalaw yung stress na manaig sa buhay natin kapag pasensyoso or pasensyosa kang tao. O, teka, wala na yatang pagkain. Kukuha muna ako ng pagkain. O sige. Bye-bye. Bye. Ubus na. Oo, di ko rin alam kung nakalive tayo. May kainan kasi. May libre kasing pagkain dito. Sige, kumuha ka muna bago tayo mag-record. O siya, babush. Hindi, sige, exit na po. Exit na tayo. Kukuha siya ng pagkain.